Pagdating nina Kate at Jenny, nakahanda na ang mga pulutan. Naupo silang tatlo sa sala, nag-iinuman, at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay, trabaho, buhay, nakaraan, pati hinaharap. Kinuha ni Kate ang mikropono at ngumisi. Okay kayong dalawa, since rockstar ako sa past life ko, ako na ang kakanta. Enjoy na lang kayo sa performance ko. Napatawa si Jenny. Ambisyosa ka talaga, pero sige na nga. Napangiti si Marie, sabay lagok ng kanyang inumin. Hindi siya mahilig uminom, pero ngayong gabi, parang kailangan niya. Habang lumalalim ang gabi, palihim na pinagmamasdan ni Jenny si Marie. Matagal na siyang may paghanga rito, noong unang araw pa lang ng orientation. Dahil sa alak, naging mas matapang si Jenny. Lumapit siya kay Marie at ngumiti. Alam mo, Marie, hindi ko gets kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Kung ako ikaw, siguro may pila na sa labas ng bahay ko. Napangiti si Marie, pero walang sigla. Hindi lang siguro ako interesado. Napairap si Kate. Hindi interesado o nakatali sa isang taong hindi naman dapat. Nanigas si Marie. Nagkatinginan sina Jenny at Kate. Hindi man nagsasalita si Marie tungkol sa personal niyang buhay. Halata naman sa kilos at tingin niya tuwing nababanggit si Vivian. Bumuntong hininga si Marie at sumandal sa sofa. Naranasan niyo na ba yung parang inuulit-ulit niyo lang ang parehong pagkakamali? Hindi kumibo sina Jenny at Kate. Hinihintay siyang magpatuloy. Huminga ng malalim si Marie. Bago ang pandemya, umibig ako sa matalik kong kaibigan. Tinanggihan niya ako. Nakakahiya at ngayon, parang nauulit na naman. Kumunot ang noo ni Kate. Si Vivian? Hindi gumalaw si Marie, pero hindi rin siya tumanggi. Napabuntong hininga si Jenny. Marie, porket may nagbigay ng bulaklak sa kanya, hindi ibig sabihin ay sila na. Tinanong mo na ba siya? Umiling si Marie. Hindi na kailangan. Mas bagay naman sila. Mas may sense. Ako lang yung hangal na paulit-ulit na nahuhulog sa maling tao. Medyo tipsy na si Kate, kaya't agad niyang kinuha ang mikropono. Alam mo, may kakantahin ako para sa'yo. Ngumiti siya ng pilya. Sigurado akong magugustuhan mo to. Pinindot niya ang numero at bumungad ang pamilyar na intro ng I Can't Make You Love Me. Napasinghap si Marie. Ito ang kinanta ni Vivian sa kanya noong gabing iyon sa apartment nito. Muling bumaha ang alaala, ang emosyon sa boses ni Vivian, ang paraan ng pagkanta niya na parang ramdam na ramdam ang sakit ng bawat linya. Doon, nahulog na ng tuluyan si Marie. Doon na siya tuluyang bumigay. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng luha at humagulgol siya sa harap nina Jenny at Kate. Agad siyang niyakap ng dalawa. Uy, ayos lang yan. Bulong ni Jenny. Hinahaplos ang likod niya. Bakit palagi na lang ganito? Humikbi si Marie. Bakit palagi akong nahuhulog sa mga taong hindi kailanman makakaramdam ng pareho? Pinahid ni Kate ang luha sa pisngi niya. Dahil malaki ang puso mo, at balang araw, may magmamahal din sa'yo ng totoo. Wala nang nasabi si Marie. Hinayaan na lang niya na yakapin siya ng dalawa habang tahimik siyang lumuluha. Inilalabas ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Tumayo si Kate. Hawak pa rin ang mikropono. Kapag yan kapitbahay mong nagrereklamo sa ingay,
Haharanahin ko siya hanggang mahalin niya ako. Tumawa siya at binuksan ang pinto. Ngunit naputol ang kanyang tawa. Nakatayo sa labas si Vivian. Galit ito. Kita sa nakakunot nitong noo at mahigpit na pagkakakagat sa labi. Vivian? Napakurap si Kate. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Vivian. Lumampas ang tingin niya kay Kate. Tiningnan ang loob ng bahay at nang makita niya si Marie, pulang-pula ang mata, luhaan, at mukhang lasing na. Biglang lumambot ang ekspresyon niya. Tumayo si Jenny. Ramdam ang tensyon. Kate, alis na tayo. Mukhang may kailangan silang pag-usapan. Nag-atubili si Kate, pero tumango rin. Tama. Marie, tawagan mo kami kung may kailangan ka ha. Umalis ang dalawa. Iniwan sina Marie at Vivian ng mag-isa. Pinahid ni Marie ang luha at pilit nang umiti. So, anong ginagawa mo rito? Nagpanting ang panga ni Vivian. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Napangisi si Marie. May halong pait. Hindi ko naman akalaing mapapansin mo. Abala ka yata. Napabuntong hininga si Vivian. Marie, tama na. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bakit ka nandito, Vivian? Bulong ni Marie. Lumapit si Vivian. Dahil gusto kong malaman ang sagot sa isang tanong at gusto kong maging totoo ka sa sagot mo. Nanatiling tahimik si Marie. Mahal mo ba ako? Tanong ni Vivian. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Uminit ang mukha ni Marie. Napakapit siya sa baso niya. Pero sa sobrang bigat ng damdamin at epekto ng alak, binitawan niya ang katotohanan. Pasensya na kung nagustuhan kita. Sinubukan ko namang kalimutan ka. Pero araw-araw kitang nakikita sa trabaho at lalong humihirap. Lumapit si Vivian at sa isang iglap, hinalikan siya. Napigil ang hininga ni Marie, nanatiling nakatulala sa gulat. Ngunit bago pa siya makasagot, bumigay na ang kanyang katawan sa epekto ng alak. Bumagsak siya sa sofa at unti-unting nawalan ng malay. Napabuntong hininga si Vivian. Marahang itinabi ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ni Marie. Hindi ko kailanman ginustong makalimutan mo ako, bulong niya. At sa katahimikan ng madilim na silid, nanatili siya sa tabi ni Marie, naghihintay na magising ito.